So guys, magandang tanghali sa ating lahat. So dito tayo ngayon sa itong kalsada ng papunta na to ng Tabuk. So ito guys, kukuhanan ko na lang to ng video to dahil gawa ng walang signal dito sa party na to. Mahirap mag live dito. Gagawin ko nito, i-upload ko na lang. So kita nyo naman guys, kabundukan talaga dito. Ayan, bali itong dadaanan natin na yan, isusum ko na lang yung aking video at para makita natin ang kabuuan yung aking dadaanan at i-upload ko na lang mamaya pagka-apit ko sa taas. So mamaya nga po habang nagdi-discarga. Dahil kung magla-live ako rito, yung ano natin, yung ating live paputol-putol, so wala rin kwenta guys. Kaya dito i-video ko na lang ang ating dadaanan dito mga kabundukan para makita nyo guys kung anong itsura ng itong kalsada rito sa papuntang Tabuk na to. So puputulin ko itong aking video na to doon sa checkpoint na to sa taas. At kung gusto nyo panoorin, mapapanood nyo naman kabuuan kung anong itsura nitong kalsada dito sa Tabuk. Ayan guys, nakasum na yung ating video. Nakasum to na yan. Makikita nyo rin kung anong itsura yung kalsada ang dadaanan ko rito. So nakukuha naman yung lahat, pero hindi lang kagaya ng mga ano talaga, yung camera na medyo mahaba, yung malapad yung kinukuha. So itong cellphone na gamit natin guys is Samsung 824 lang, kaya hindi natin kayang kuhanin lahat yung ating nadadaanan. So medyo maliit lang yung GB nito, 128 lang, kaya ito yung pang video natin dito. So siguro makikita nyo naman ito lahat pagka yung aking in-upload. So nakasum na yan guys, makikita nyo naman yan pagka yung pinanood na. Dito nga pala ang takbuhan dito 70. So siguro guys mga launa nandun na tayo sa site. Dahil dito kasi ang takbo rito 70 lang. At salubungin pa to guys dito sa party na to. So pagka nakarating tayo dun sa mga landslide area, so maluwag na yung kalsada ron. Dito pagka naulan, hindi pwede rito basta-basta pumapasok dahil gawa ng kita nyo naman yung ating dadaanan kabundukan. So medyo maliwanag naman guys ang aking kuha dito sa video siguro na pagka in-upload ko to, medyo maganda-ganda naman siguro itong panoorin. So yan guys ang aking dinadaanan. Kaya ako ito linalive para napapanood din ng ating mga ibang kasamahan na hindi pa nagbibiyahe dito sa Tabuk, para alam nila kung anong klaseng kalsada dito. So malalaking kalsada rito guys, pagka lalo tayo magbabagulan tayo, maraming kurba-kurba at mga palusong. So lalo na pagka dumating na tayo doon sa may Suarna, pag narating na natin yung Suarna, so ano na yun, talagang matarik na yung kakayatin doon at nakikita na natin yung katapat natin. Bitugang manok na yun guys. So dito, hindi pa gano, medyo maliit pa yung mga bituka rito. Saka medyo mababa pa yung daanan dito guys. Iikot lang. Kaya hindi pwede rito yung pabara-bara. So, kita nyo naman, yung kurba-kurba ang ating dinadaanan. At isa pa, nasa gilid ng kabundukan. So nasa paanan tayo ng bundok guys, magkabila. So nasa gitna tayo. Ito ang ating lugar na yun, nasa gitna ng kabundukan to guys. So kunting pagkakamali lang dito pag hindi ka marunong, so alam na yung kapupuntahan mo. Kaya tayo magdahan-dahan lang para hindi tayo makaperwisyo o maperwisyo.
185. Ang expect ko kanina mga 140. Pero yung pupuntahan natin nasa 140 lang. Dahil hindi na tayo abot mismo ng kabayanan ng Tabuk. Meron pa 50 rito, yung takbo ayan, yung may naka tao. Pero 70 guys yung takbuhan dito. So dito nga pala kalimitan binabantayan to ng mga pulis. Dahil gawa ng karamitan dito naglalandslide pagka umulan. So ayan guys, so yun nakikita natin yan sa tinutumbok natin, yung may bulldozer. So naglalandslide dyan. Kaya binabantayan niya ng bulldozer pagka yung umulan, inaharangan na. So ito nga guys yung sinasabi na landslide, ito may harang pa, hindi pa tinanggal. Bali dito tayo sa kabila dadaan. Ito itong salubungan, linagyan nila ng babod. So ayan ang daanan natin guys. Patapok tayo ngayon pero medyo mainit na rito kasi nasa gitna nga tayo ng bundok. So ayun guys, dito naman ginagawa pa yung kalsada. Ayan, so ang daming bangko. Ayan, bali tinitibag nila yung bundok para hindi mag-landslide. So pagpasensyahan nyo ang aking video kung pag in-upload ko to na medyo malapit yung tingin pero maganda naman. So naka-zoom nga pala to guys, naka-zoom to. Kaya ganito, ganyan yung ano nya pagka-video. Kaya ako sinong para makita lahat yung aking dinadaanan. So hindi kasi pwede rito mag-live guys, karamihan ng signal dito napuputol-putol. So yan nga pala, nakikita nyo yung signboard 70, yung Victorian baliktad saka dash. So number 70 yan guys, speed 70. So ito siguro guys, pagka yung in-upload ko to, makikita naman natin kung anong itsura ng ating kabundukan dito sa Saudi Arabia. So malapit na lang yung ating pupuntahan, kaya tayo makahon. Dahan-dahan na lang tayo dahil gawa ng yung mga pulis doon sa unahan medyo nanguhuli. At hindi tayo pwedeng makalusot yung guys, kaya kailangan doon pagka nandun na tayo, dahan-dahan lang talaga. Kita nyo naman guys kung anong itsura ng ating lanang dito. So kahit paano guys, nakakapag-video tayo, hindi kagaya ng mga iba na puro edit. So sa atin hindi tayo nag-edit. Lagyan natin pangalan yung kanina guys, yung video natin kanina para malaman nyo kung saan. Tuba, Saudi Arabia. So ito naman guys. So ayan guys, kita nyo ang kalsada. Talagang napaka-designated dito guys. Hanggang dun sa dulo na yan. Noong unang punta ko rito, nakantay muna akong kasama ko na dahil hindi ko kabisado yung kalsada. Pero nung nagpabalik-balik na ako rito, so yun, hindi na ako nag-aantay ng kasama guys. Kahit ako lang mag-isa, kahit wala na akong kasamang nakikita truck. So tumatakbo na ako guys dahil gawa ng kabisado ko na yung kalsada rito. Nyo naman kung gaano kahirap dumaan dito. Kaya pag umulan ito, tambay-tambay muna tayo dun guys sa baba kasi pagkalalot na yung pagka medyo madilim, hindi tayo pwedeng umakyat dito dahil delikado nga yung kalsada. Nasa kaligitnaan to, walang
kalsada rito na kapatagan. So puro awon to guys, at nasa gitna talaga ng bundok. O ayan no, gaano kahirap ang ating dinadaanan. Guys, kita nyo. So wala naman traffic dito guys. Kung sa traffic lang ang hinahanap ninyo, walang traffic dito sa Saudi. Puro luluwag yung kalsada. Ang kahirapan lang dito sa ating daanan na to, yan nga, is bundok. Dito sa paon ng Tabuk. So pagdating naman natin mamaya doon sa Tabuk, ay susundin natin ating camera para yung mga bundok na magaganda ron ay makikita natin. So yung bundok nga pala doon sa Tabuk parang dinukit, parang sinadyan dinukit, pero pag umulan nalalaglag yung pagka nasisira yung dukit nila guys. Yung napapanood ko dati sa pelikula ay dito ay nakikita ko ng personal at natadaanan ko pa guys. So ayan ang ating video ngayon dito sa Tabuk Road. So hindi pwede mag live guys, may unit ko, puro video to, video crate. So sariling video naman natin to, hindi naman natin kinukukunin sa iba at i-upload lang natin sa Facebook mamayang hapon sa YouTube. So meron din tayong YouTube guys, same name din ng ating Facebook, parehas lang ang pangalan. So dito guys yan 70, 80, 100. So 70 yung truck, 80 yung bus, 100 yung kotse maliit. So medyo mahaba na guys ang ating video, nasa 12 minutes na. So siguro to abutin ng mga isang oras to hanggang dun sa dulo, para makita nyo kung anong itsura ng mga kabundukan dito ang dinadaanan namin. Dahil sa Facebook, hindi naman to yung Facebook live, hindi siya makikita guys ng maayos dahil yung signal nga ay strength ay paputol-putol. Puro kabundukan to guys. Hindi ko lang sure kung ilang kilometro itong kabundukan na to, pero mga sa estimate ko mga 77 or 78 km itong ating dadaan ng puro bundok-bundok na to hanggang doon sa dulo. Itong lugar nga pala natin ngayon is Saudi Arabia to guys, yung country. So nasa Saudi Arabia tayo ngayon. So dito guys, nasa gitna tayong kabundukan, pero parang patag lang ang ating dinadaanan dahil gawa ng hinukay ito, sinadyang hinukay itong kalsada na to para mapatag. Kita nyo naman yung mga bundok na mga pinabukayan. So ito nga palang kalsada na to is bago lang to guys. Yung lumang kalsada, sinara na to sa tabing dagat. So sa Niyom, hindi na pinapadaanan sa mga pupunta dito sa Tabuk. Sa pupunta tayo dadaan, malayo yung ating pupuntahan doon. So dito guys, napakalapit na ng Tabuk dito. So difference ng 150 km yung ating pupuntahan doon sa sa Niyom pagka doon tayo dumaan. Pagka dito 150 na lang. So meron din siyang kapatagan guys, maluwag yung kalsada na to, pero kalimitan itong ating dinadaanan sa gilid ng bundok ay hukay lang. So kinuha dito talaga sa katigasan ng lupa para hindi bumabaw ang mga sasakyan pagkadaan. So hindi naman basta-basta guys dito sa Saudi Arabia na linalagyan kalsada. Kaya dito, kita yung bundok na yan, hindi slope pa para hindi matibag, hindi malaglag yung mga bato-bato, yung mga buhangin. So mga 1 o'clock guys, nandun na tayo
tayo sa site. Malapit na lang yan. So dito medyo maluwag-luwag ang ating kalsadang dinadaanan dahil gawa ng merong kapatagan to sa gawing kaliwa at nalagpas na to sa ating bundok na designated. So dito na lang guys sa unahan. So hindi na natin puputulin guys ang ating video na to. Itutuloy-tuloy na natin hanggang doon sa checkpoint ng Tabuk, doon sa may huling butas. So para makita nyo naman kung gaano ka-higpit yung kalsada rito, kung gaano ka delikado. So kita nyo, puro kabundukan yan. So nasa 10 kilometer pa lang guys ang ating nalakbay, pero puro ano na, malupit ng mga kalsada rito sa Saudi Arabia. Ang kinasos ay billion dollar. Dahil nasa gitna ng bundok, malagyan lang nila ng highway. So mga makinarya yung ginagamit talaga na pang jackhammer. So dito nga pala guys, hindi pwede yung bulldozer lang na magtitibag sa mga bundok dito dahil gawa ng mga mato talaga yung mga kabundukan dito. So kailangan ng jackhammer. So matigas ang lupa dito guys sa Saudi Arabia. Dahil kali, naabot tayo ng antok. So ayan guys, kita nyo kung ano itsura. So siguro guys, ito yung Tabuk 167, mga 67 kilometer pa yung kabundukan na to. Pero mapatak dito, kakunti lang. Kagaya nito, medyo patak dito, pero yung dito sa atin, nasa parting gilid ng bundok, paanan ng bundok. Dati pa natin doon sa unahan, so talagang maahon na tayo. Kumbaga dito, nasa kapatagan pa tayo guys dito sa lugar natin. So ayan, yung hindi pa nakakapunta dito sa Tabuk, panoorin nyo na lang ang aking video pagka in-upload ko mamayang hapon. So itong kalsada na po ba guys, designated to. Designated area tong kalsada na to. Kaya hindi pwede yung pabara-bara. At dito, pagkain na ito, kailangan ng ito. Dahil yung kalsada na to, hindi biro. So pagdating sa gasolinahan guys, siguro papahinga muna tayo kahit mga 30 minutes. Kahit mawala man lang ang natin. Dahil yung pupuntahan natin dito, hindi biro. Wala na tayo magpaparadahan doon sa taas. So pagkahon, meron ng parking doon, pero pag tumapit na yung gulong, so habante na naman, paalisin tayo ng pulis, mga 15 minutes lang. So kagandahan lang dito guys sa lugar na to, walang truck pan itong pupuntahan natin, dire-diretso. So ang truck pan, doon sa Jeddah lang. Kapag nakalusot tayo sa Jeddah, so sure ko lang ating diskarga bukas ng gabi. So hindi na tayo dadaan bukas sa looban ng Jeddah. Dadaan na rin tayo doon sa bypass, doon sa Alibaba, matawagin nila. Sa Maka tayo ikot guys bukas, pagka bumalik tayo dahil ang truck ban bukas sa Alauna. Alauna ng gabi. Guys, merong umovertake sa atin ng truck. Hindi naman kasi gano'y inuuli yan, kaya nag-overtake sila.
dito guys, medyo maluwag, merong nakasign na pakanan. So dito nga pala sa Tabok, hindi basta-basta driver pinapakyat dito guys. Dahil yung kalsada nga, ayan, nasa kabundukan. Hindi basta-basta nagpapakyat yung mga modern namin dito. Yung mga manager namin, pinipili din yung binibigyan biyahe dito dahil gawa ng delikado nga. So yung mga baguhan driver guys, hindi pinapakyat dito. Gamitan dito ng umakyat, mga veterano lang kagaya namin. So mga pinipili lang guys. Guys, karamihan dito tuloy dito sa parte na to. Pero pagka nakabot tayo doon sa gasolinahan, paon na yun, dito ano na, maluwag yung kalsada ron, kaya lang sobrang ahon talaga. So iikot din ang kalsada niya. So meron din mga camera dito guys, mga speed camera. Dito, napakababa ng bulap. Nakikita natin naka-blend na yan, hindi naman sa camera, ay nasa bundok yan guys. Nakawulap ng mabababa yan. So kaya dito sa Tabok ay malamig dahil sobrang taas dito ng kabundukan. Itong ating video na to guys, siguro pinakamaiksi nito, 1 oras hanggang to sa checkpoint. So sa ngayon 22 minutes na. Pagka dito ang biyahe natin guys, hindi tayo mananawa sa kakatingin sa mga magagandang tanawin. So ito na yung gasolinahan guys, pagka nakarating tayo dito, medyo paon na to. Dito na mag-uumpisa yung paon na matataas itong gasolinahan dito, dahil itong gasolinahan na to ay nasa sentro ng kabundukan. Kalsada na to guys, hindi tayo pwede rin itong inaantukan to. Kailangan pag inaantok tayo dito, tatabi dahil gawa ng mataas na yung akitin natin dito pag lumagpas tayo dito sa Masico. So kita nyo naman, nakasub na yung ating video, pero pabundukan pa rin yung ating natatanaw. Medyo iharap natin sa kalsada ang ating camera. At pagka in-upload natin, medyo maganda-gandang tingnan. So meron din bantay dito guys. Dito meron pulis na nakabantay. So binabantayan yan yung mga nag-overtake at yung mga matutulin. Maintenance center. Yan guys, oh, kita nyo naman, nasa gawin kaliwa, yung police. So nagraradar lang yan. Pagka nakuha ka sa radar na matulin, nag-overtake, so kukuhanin ka niyan. Ito nga pala guys, kita nyo, paut na to, ang kalsada na to. Tulad ng sinabi ko kanina, yung gasolinahan doon, isa doon yung paut. Kaya kung medyo may
pabalik walang problema dahil puro mga palusong. Paon papunta puro ahon na lang. Hindi ko lang mayarap sa akin ng camera guys dahil gawa ng alam nyo naman pagka nag-video tayo hindi na natin may front camera yan kaya sa Facebook na pwede natin yung front. So ito talagang video ko guys. Ayan yung mga tinutupok natin mga kabundukan. So meron din bundok rito guys, yung puro pool, ayan, yung kulay itim na yan, yung nasa gawing kanan. Yan yung dinadala sa atin sa Pilipinas na miniminan nyo ng panggatong dito. Tawagin nila, carbon. So sa atin ay coal. Yan yung mga batong pinanggagatong nila guys na tumitingas. Meron din dito sa Saudi Arabia. Ayan, yung kabundukan na yan, ang ano lang, pinabantayan dahil pinagpapawal na ukain at imina. Pinagpapawal nilang i-mining yan guys dito sa Saudi, yung coal na yan dahil nasisira ang kalikasan ng bundok. Para sa parte na to, yung kalsada is triple lane. Pero pagdating sa unahan, medyo babalik sa dalawa. So, dito guys, babalik sa dalawa dito. Ayan, pinakikita naman natin yung signboard. Ayan, pagkakagsada na natin ang kalsada rito, so hindi na tayo maninibago. So, yung unang punta ko rito guys, ang takbo ko rito, 40, dahil hindi ko alam kung ilan yung takbo talaga ng truck dito dahil walang signage. Pero sa ngayon, nasa 60 tayo dahil nakita mo dun sa may nakalagay na doon 70. Puro ahon to guys, itong lugar na to. Wala tayong pupuntahan dito na hindi pa ahon. So yung pagbalik, maulit ko ang palusong. So yung biyahe dito guys, masayang malungkot. Kaya ako nasabing masayang malungkot. Pag bumibigay ka, masaya ka. Pag malungkot lang, wala kang nakikita talagang mga kagaya dyan sa atin na mga pasya-pasyalan o nagtuturis. So mahirap din kasi may kasamang bibiyay, tapos yung kasama mo naman kung hindi matulin, napakabagal. So takbo natin 60 lang, di tama-tama lang to at hindi tayo makakapulot dito ng violation o sa gabal sa kalsada. Ayan guys, kagaganda ng mga sign dito, mapunto kaya. Kaya harap po ulit dito sa kalsada sa dati. Para makita natin po yung kalsada ng aking dinadaanan. Paon to guys, paon. Nakikita lang natin parang kapatagan, paon to. So dire-diretso na to ng Tabok, wala na tayong ibang dadaanan ng pang ibang kalsada kundi lang ito. So itong takbo natin 60 rito guys, matulin na to dahil gawa ng napakaahon to kalsada na to. Kita nyo naman, puro kabundukan talaga. So yung mga kapitbahay natin dyan dito sa Tabok, dito ako ngayon sa Tabok. Panoorin nyo na lang ang aking video. Panoorin para masaya naman tayo. So, kaya lang ako nagbibideo dito para meron akong remembrance
aking papuntang bansa dito sa Saudi. So napakausay guys yung mga kalsada rito. Kita nyo naman, napakabatag kung tingnan, pero kaon at hindi nga lang mataas. Yung kaon nya is napakahaba, unti-unti siya tumataas. Meron naman signal dito guys, pero hindi maganda, puputol-putol. Marami kaming mga nagbi-video dito sa Saudi na gumagawa ng mga video ay ina-upload sa Facebook. Dito sa kumpanyang pinapasukan namin, halos ano kami guys, 5 o 6 mata. Hindi ko lang matandaan kung sino lahat dahil yung naka follow sa ating page is 4 lang, bali yung iba hindi ko alam kung naka-follow sila. Pero ito guys, kita nyo naman ating video. So yung ating mga kaibigan dyan, sinashoutout ko. So, kahit hindi pa ito naka-live, i-upload ko ito mamaya. Ito yung aking kinukuha video lamang sa kalsada sa ngayon. So hindi ko kasi gano alam guys yung lahat ng mga kumukuha ng video dito sa ating kasamaan dito, ating mga kakumpanya. So ang karamihan kumukuha ang video rito sa na-follow sa ating page, yung mga aking kakwarto. Shoutout nga pala kay Mortar Sidilio at kay Johnny Masculato at isa pa Jerry Candales at si Rowin Encinas. Yan lang ang alam kong kumukuha ng mga nagko-content video rito guys sa mga kampanya namin. So yung mga iba hindi ko nabanggit, so shoutout na lang sa inyo. Hindi ko kasi alam na nagko-content kayo dito sa Saudi. Pasensya na kayo kung hindi ko kayo na-shoutout minsan. So medyo malikot lang ang aking kuha ng video guys, dahil alam nyo naman tumatakbo at medyo mahina na itong aking windshield handle. So pag gumalaw yung truck, gumagalaw din. Hindi pa natin napalitan dahil medyo matagal na. So yan guys, ang ganda ng kabundukan. Kanan, medyo tinibag yung kalsada rito para malagyan lang nila ng kalsada, tinanggal yung mga paanan. Pero nakikita naman natin na po talagang batong bato yung mga bundok rito, pure stone. So dati guys yung kalsada rito is 1 lane lang, tinaluwagan sa mula nung napalitan yung Ari. So dahil yung dating Ari medyo matanda na, hindi na niya gano'ng mas kaso, kaya nung pumalit yung anak, ito gumanda lalo yung Saudi. So pagka nauwi ako ng Pilipinas guys, meron nung babalikan na mapapanood dito sa aking page, kaya ako'y nagbibideo. So minsan pagka wala akong ginagawa, sarili kong video pinapanood ko kung ano yung nagawa kong ano, kung ano yung nasabi ko. Pagka meron ako nasabing hindi maganda, inubura ko kagad guys kahit naka-upload na. So tao lang tayo, nagkakamali din. So nobody's perfect guys, lahat ng tao may pagkakamali. So
mataas siya, kung kaano katarin ang kagaya nito. So ito guys, napakahaba nitong ahon na to. Kaya dito malakas na diesel yung truck dahil gawa ng napakahaba yung ahon, napakataas. Kapag yung talagang hindi na kaya ng manual o automatic, nagpa-power na tayo dito. Ginagamit na natin yung power ng truck. Pero huwag naman natin madalas gamitin yung power kasi masisimot yung diesel natin pagka yung lagi natin ginagamit yung power dito. So ito muna natin para makita natin kung ano yung kalsada. So, hindi lang puro yung taas lang ng taas. Off track lane. So ito guys, merong off track lane dito. So ibig sabihin, pwede ka nang overtake dito pero huwag na tayong overtake dahil meron man tayong masundan mabagal. Huwag na natin overtake yun, sundan na lang natin. Hindi rin tayo mag-overtake. So ito, palusong. Tapos pag umabot tayo sa dulo, ahon na. Pagliko natin guys, balik na naman doon sa ahon to. So dito medyo matuloy yung takbo ng truck dito dahil gawa ng palusong. Nakababa na tayo sa bundok at ahon naman tayo pagdating dito sa dulo. So siko naman guys, umabutan natin dito. Mataas talagang kabundukan. Napakaganda at napakahusay ang kalsada rito. So pagka bumibay nga pala tayo dito guys, huwag tayo lingon kung saan saan dahil gawa ng kalsada rito, biglang siko. Parang ano rin to guys, yung matimunan itong kalsada na to dyan sa atin sa Pilipinas. Mahabang matarik. Nyo. Ayan. So bibira yung mga sasakyan dito guys. Ito, Wadi Al Salawa. So mga 30 minutes pa guys, nandun na tayo sa taas. So paglagpas na naman natin dito sa isang gasolinahan na to, yung dadaanan natin mga siko-siko na. So guys, umpisa na yung ahon dito, itong magmula dito sa gasolinahan na maliit na to. Nasa paanan lang ng bundok. So meron din emergency parking dito guys sa unahan. Itong kalsada na to. So ito nga pala yung ano, Pulling Mountain, yung Carbon Mountain. Ayan, kulay itim na yan. So kinukuha nang dinala dati ng panggatong yan guys, ng mga pagkawalang langis. Pero dito sa Saudi, hindi naman nakabusan ng langis dito dahil gawa ng puro sariling produkto nila ang ginagamit. Guys, napakaganda ng tanawin at ang pagkakaiba ng bundok nito, walang mga laman, malinis yung lugar na to. So bibira man yung mga may damong bundok nito. So ayan guys, yung may mga
kasama dyan, mga dinidiligan na lang nila yan. Mga farm, yung may mga verde-verde na nakikita natin na yan. So mga siko to guys lahat. Kita nyo naman, walang pagkakaiba doon sa dinaanan natin sa baba. Kaya pinipili yung mga pinapakyat nila dito. So medyo may kalakasan pa itong ating sasakyan dahil gawa ng hindi pagka nabuksan ng makina nito. So ayan guys, bayan din pumabutan natin na to, yung Wadi Waraka, Royal Resort, yung Salman Bin Abdulaziz, 140 km. So nung nakaraan nga pala guys, dito tayo bumili ng gulay. Kasi dinahan na to. Dito rin tayo nagluto bago tayo maul. Meron ding emergency trade dun sa may unahan, pero hindi na tayo dito siguro dun. Doon na tayo sa pinakataas pagkagaling natin dun sa Siko. End of contract 1201, start of contract 1202. So dito guys, meron mga box camera. Ayan, nasa kaliwa yung speeding. So over speed dito is 70. So tatlong klaseng kulay ng bundok dito guys. Merong pula, merong puti, merong itim. Ayan. So dito talagang kulay pula. So ibig sabihin, pagkaganyan ng kulay ng bundok eh grabe yung init dito guys. So sa ngayon lang is 33. Ito, itong lugar na to. So pagka bumaba ka ng truck nito, para ka nang sinusunog sa lugar na to. Dahil walang kahangin-hangin guys dito sa lugar na to. Hindi kagaya doon sa baba na yung hangin ay napakalakas, lalo nasa tabing dagat. So yung buga ng hangin dito guys, mainit, parang nakauwabian ka rin pagka nasa labas ka ng truck kahit nasa 33. So, kita nyo naman yung kabundukan na pulang pula talaga sa init. Kaya yung mga tao rito may itim sa lugar na to. So kung tawagin nila guys is black man dito, yung mga badu. Isang araw nga pala guys, natari tayo ng bado nung galing tayo ng Riyadh. Nagkakapi ako dun sa may Alsaro, sa Walma. So tinutukan tayo ng kutsilyo, yung dalawang bado. So naamoy ko amoy alak. So tinampot ko agad yung kutsilyo dito sa aking kitchen. At tumakbo naman sila guys, natakot din. So tinutukan ng kutsilyo guys, dalawa sila. Yung isa, yung malaki, tinatakpan pa yung mukha. So pilit hinihingi yung cellphone ko guys. Pero ang ginawa ko, hindi ko binigay. Ito guys, yung kalsada na to, Siko na ngayon. Pagkanta ng kabundukan dito sa lugar na to. Kulay pula talaga. Hindi lang kagaya dyan sa atin, pagka ganitong kulay ng bundok, kung pwedeng kuwari, ginagawa mga kalan, mga paso, at mga palayok. So dito guys, walang ganong gumagawa ng mga palayok. Kalimitan ang gumagawa rito yung red bricks, yung hollow block. Yung ceramic ang karamihan ang ginagawa rito. Pagkaganyan kinukuha na nilang lupa. Kaya pagka umulan, kahit may ulit ko, hindi nagpapakit ng mga pulis dito guys. Iniwasan nila yung landslide. So sa haba ng inakit natin na yan, kita nyo naman hanggang dito, hanggang doon sa dulo pa yan. Lalo na doon sa kabila, yung dinaanan natin, makikita rin natin sa taas, katapat lang natin. So naikot lang sa bundok guys, kalsada.
pala pupuntahan natin project dito, yung Adet 6, yung tunnel. So lalagyan nila ng release yung guys sa tren. Yan ang biyaheng pa Riyadh, Neom at Tabuk, Duba hanggang Yambu. So hanggang Jeddah na yun guys, iikot yung ginagawa nila na yan. So release ang ginagawa nila, release ng tren. Yung nga po ng project pupuntahan natin dito 50 km bago magtabok. Kakaliwa na tayo dun sa U-turn. So pagka U-turn natin guys, papasok tayong pakanan dun sa mga tourist spot. Sana kung sino mo makapanood itong aking video na to pagka na-upload ko, o panoorin nyo na lang, comment nyo na lang kung maganda o hindi. Tingala natin konti guys para nakikita natin yung kabundukan, view dito sa Saudi. Yung kinukuha na natin video na yan, nakikita nyo medyo malayo pero malapit lang yun guys. So 46 minutes, mga isang oras kalahati pa itong aking video na to, dahil medyo malayo-layo pa tayo doon sa mga siko. So mga alas 12 nga pala rito guys, ang oras dito is alas 11:33. Pagka naabot natin yung tulay dito, yun na yung umpisa ng pahon. Mga siko na yung guys, hanggang doon sa taas na. So kita nyo naman yung bundok nito, kumikilang sa init. So tanggalin natin yung altabok sa windshield guys para lalong luminaw ang ating video. Kalsada na to, marami yan dumadaan dito mga truck pagka yung mga malilit na pupunta ng Damam. So sa Arar na dumadaan, may Arar Florida. So meron din Florida rito guys sa Saudi, dito sa parting Isle, dito sa may Sakaka Al Jub. Ayan o, isa rin yung mga lumili kong kalsadang mga designated. Kaya hindi na uso dito guys yung mga Japan. Daming Japan, medyo may na yung mga water pump. Yun ang gaya na ng Japan dito sa Saudi, pagka yung ahon dito yung matatarik. So mga patag lang guys talaga yung Japan, pwede sa mga ganitong ahon. So yung Acros saka yung mga Volvo, so napakatibay sa overhead. Dahil karamihan ang gamit namin dito puro cooling. Ito guys hanggang sa taas na itong bahon na to. Kaya ako nag-zoom to para medyo malawak ang kuha ng ating video. Magka-zoom 1 lang kasi, so medyo maliit guys yung nakukuha. Medyo maliit, makitid. So hindi kagaya nitong naka-zoom, lahat kuha niya.
parang inaantok tayo, wala pa na paradahan dito. Tayo lang tayo dito sa may walang paradahan, saka naman tayo parang inaantok. So mga 30 minutes guys, makakahon na tayo doon sa Cebu. Nakarating tayo doon sa may parking sa taas, papahinga muna tayo doon, nagpapalamig muna tayo ng gulong. So pwede naman tayo matulog doon guys, doon sa parking na yun. Tulog tayo kahit mga 30 minutes. So hindi pa pala nakuha yung na-accident truck dito guys, ayun o, nasunog. Tanker guys, nasunog, hindi pa tinanggal. Kaya pinagbabawal nila rito yung tumatakbong motulin dahil gawa na yung kalsada ay delikado. So aluminum pa naman yung tangke nun guys, yung nasunog na truck na yun. Ang karga nun is Jet Day 1, mga pang-aeroplano, kerosene. So mahirap pangarga yung guys, yung kerosene na yun, yung panggas ng aeroplano, sumasabog. At pagka yung takbo mo ron, matulin, delikado. So kailangan talagang daan-daan lang yung takbo nun. Tayo sa Prince Muhammad bin Salman Royal Resort. Itong gawing kanan guys, Kapatagan. Itong gawing kaliwa naman, Kabundukan. So madami din dito na bumabaliktad pagka pinipilit yung antok. So kailangan pagka antok is papahinga. Natin nabulin yung oras, tayo mamaya-maya pag nakahon. So papahinga tayo dun guys. Maaga pa naman, so saglit lang naman nila itong diskargahin. Sa ating pwede rito yung matulin ng takbo. So kailangan dito guys, daan-daan lang talaga. Guys, sa mga maliliit na sasakyan, napakabihira lang talaga. Ito guys, kaya ako kunuha na lang ng itong video at hindi ko dinight dahil yung signal dito is mahina. Ito madali lang naman itong i-upload pagka in-upload itong video na to, lalot na sa Facebook. Pwede naman natin itong lagyan ng pamagat pagka in-upload natin. So kahit luma yung truck ni Pampanggen yung OFW, medyo nakakalayo pa. At hindi naman tayo tinitirik nito guys, hindi lang yung hangin. So isang araw tumirik tayo dahil sa hangin lang. So kaya naman natin ginawan paraan. Kahit hindi pa tayo napunta ng workshop. So pagbalik natin, saka tayo pupunta ng workshop dahil isang tangke natin, medyo papagawa natin, papapalit ng maliit, hindi matagas. So delikado rin yung guys, yung diesel na tumatagas-tagas yun pagka nakita ng pulis. So ulihin tayo nun. Kaya
pag galing natin dito, papaalam tayo kay madam na dadaan tayo sa workshop bago tayo magsoli ng container van. Pag ayaw gawin, so isasara na lang natin guys, huwag na natin gamitin yung isang ano. Kung patutuyin natin, lalagyan natin ng sealant or epoxy. Dito guys, meron din gasolina na maliit dito. Dito naman umpisa yung ahon na naman na matarik. Yung pang-apat na gasolinahan na to. Ito na yung umpisa ng kalsadang Siko. Dito, pag nalagpasan natin itong gasolinahan na to guys. Na to bayan din to guys, kaya lang nasa looban ng bundok yung pinaka sentro. So dito tayo sa highway, hindi tayo mapapasok sa loob ng bayan ng lugar na to. Dito lang tayo sa highway na patungong Tabuk, dire-diretso guys. So dito sa bandang unahan, ito na yung mga siko-siko. So dito guys, meron pa nakalagay na parking ngayon, no? Babantay sa parking. So ito guys, meron nakalagay dito na signboard. Makikita natin kung ilang kilometro pa ang ating tatakbuhin. Ito yung Tabuk, 125. So yung tatakbuhin natin 75 km na lang hanggang dun sa site. So guys, siguro mga 1 o'clock or 1:30 ang pinaka matagal nating oras hanggang doon is 1:30. So kaganda ng kotse ng pulis. So dito guys, meron pang camera dito, napakababa pa ng distance. So, mga 5.2 lang to, 5 meters. Magana guys, lowbat siguro yung battery. So yun ang pupuntahan natin, kung nakikita natin kalsada na yan, yan ang dadaanan natin. So ang takbo nga pala natin 60 km lang per hour. So hindi rin pwede mo overtake dito guys, dahil gawa na yung police na doon, yung private car. So ito, nasa likod ko na pala. Matakbo na rin. Tinitingnan yung mga nag-overtake dito. Napakaganda guys, oh. Honda Civic latest. So dito sa Saudi nga pala guys, sa lahat ng sasakyan na dito modelos nandito yung service ng presidente dyan sa atin. Dito service lang ng mga security guard. So dito kasi guys, pagka kumuha ka ng car loan, ang bibigay mo lang dito yung ikama at wala naman down payment.
So yung down payment niya, yung pinaka last na buwan na babayaran mo is 16,000 or 30,000 real. Medyo malaki-laking pera yung guys. Gagamitin mo muna bago mo ita-down. So nagbagal-bagal pa to guys itong Uber. Hindi natin alam kung pwede tayong overtake dito, pero ito try natin kung wala sa likod. So nakasad siya guys, emergency. Pwede siguro natin itong tirahin. So medyo merong maliit sa likod guys, hindi tayo pwede. Palagpasin muna natin itong ano, itong maliit para sure ball tayo. Ayan guys, nakalagpas na yun. So hindi pwedeng overtake dito na meron nakasunod na maliit. So hindi natin alam kung pulis yun o hindi. So dito nga pala guys, pagka-loaded is dahan-dahan lang para hindi tayo mag-overheat. Tama na yung 30-40 dito pagka yung maon. Matarik itong kalsada na to guys, hindi biro. Dahil kita nyo naman yung ating dinadaan na mga bundok dito. Ayan no? So itong baba na to guys, Kapatagan. Kapatagan itong baba na to. So doon sa unahan, mga kabundukan naman. Truck lane 200 meter. Guys, meron na naman truck lane dito 200 meter. So ibig sabihin hindi pwedeng mag-overtake dito pagka yung truck lane ka na. So ayan guys oh, truck left right lane. Hindi tayo pwede lumabas dyan pagka may pulis. Kung walang pulis, hindi tayo pwede. Napakatarik ito kalsada na to guys. Kaya naglalagay sila rito ng truck lane. Para hindi naabala yung mga nakasunod na maliliit. So wala naman nakasunod na maliit, baka pwede tayong overtake guys. Ay pulis. Kaya nagbabantay guys. Blinker, makatirahin tayo. So hindi natin pwede tagisin guys. Maluwag naman guys, pwede siguro tayo. Pulis, akala ko yung pulis, ginabahan ako. So ano pala siya, yung brigadier. So pagka may nagbiblinker na ganyan guys, huwag tayo basta-basta papasok dahil hindi natin alam kung pulis yun o hindi. Inukay nila yung tunnel. Yung secret road na mga pulis. So nagkapila-pila yung mga truck dito sa likod. Akala nila yung pulis yung nasa harapan dahil nagbiblink. So dito guys, pagka may nakita tayong coaching nakaparada, huwag tayong overtake kasi delikado yung pulis. So ito na guys, yung talagang designated road na Matarik. So ito guys, bagong kalsada rin to. Yung sa baba dati, sinara na yung nasa paanan ng bundok.
Sirado na rin yung guys, hindi na nila binuksan. Sinara na nila doon sa dead end sa taas. Pagka napasok tayo doon, hindi tayo pwedeng mag-maniobra doon. Wala tayong pinikuhan. So dito guys, may pulis, ayun oh. Malayo pa, nagbe-blink na. GMC. Kita nyo puntok na yan guys, mataas ang nakit natin dyan. So nakit pa natin yung mga kinuha na natin video puntok kanina. So sa ngayon nakitin pa rin natin yan, yung mga puntok na nakikita natin na yan, na inaabutan natin. So iikot lang tayo. Sana guys magandang kalabasan ito aking video na to pagka in-upload ko. Sana makita natin lahat yung kabundukan nga na maganda sa pagka-zoom. Talagang delikado guys dito sa kalsada na to. Nakikita nyo naman kung anong hirap. So doon sa kabila, iba yung pabalik, iba yung paakyat. Dito, pagkatikit, doon sa kabila naman, magkabiyak. So ang taas ng bundok na to guys. Tingnan natin yung tubig natin kung saan na yung monitoring niya. Pala yung tubig natin sa wiper. So ito guys, titingnan natin. Ang coolant natin is 85. So kita nyo guys, bumagal na yung sakyan natin dahil maano na, matarik, magapang na. Sobrang tarik na itong karsada na to. Kita nyo ganyan, nakala nyo konti-unti umahon pero napakataas, napakahaba. So nasa gilid natin ang bundok to guys, nasa paanan. Dito gumagapang paon. At yung mga palusong naman gumagapang din, lalo na pag-alo din. So kaya naman siguro natin itong tagisin dahil gawa ng daan-daan lang itong MP4. So tirayan na natin to guys. Wala na si Superman kung mahuli. So
napakatarik to guys, tong kalsada na to. Yan, dahan-dahan lang, lalo't na pagkakainitan dito. Talagang bumubulwak yung tubig sa radiator. So sa ngayon guys, hindi pa gaano. So 92 ang ating temperature. Kakayanin naman siguro niya hanggang doon sa taas. So pagka nakahon tayo dito, medyo patag na. Wala na tayo nadaan ng pahon pagka labas natin doon sa gate, doon sa checkpoint. So dito nga pala guys, hindi pwede yung mga nakashort na nagmamaneho rito. Pag inuli ka ng pulis, bababayin ka. Titingnan kung nakashort o nakapantalon. Pagka nakita ka nakapantalon, paalisin ka naman. So ayun na guys, so datahanan natin yung may bus na bumababa na yun. So malapit na yung ating pinuntahan pagka nakalabas tayo dito. Sumawan natin. O yan ang akitin natin. Yan o, may bumababang truck na yun o. Yan guys o. Yan tayo dadaan. Yan nakuha na natin ito na yan. So may nasundan pa tayo ng lobet na may kargang grader. Pa. Power natin guys. Yun, lumakas. Ilit tayo ng bundok. So ito yung siko guys. Ito ang manok to. Tataanan natin na to. Maiksi lang naman to pero matarik. Napakataas. At puro bundok yung makahon dito guys. Ito. So tagisin na natin to guys kasi maluwag naman at triple lane naman to. Wala namang maliit na nagsunod. Makakabawi naman tayo dito sa taas magkano. So ito yung kagandahan ng Japali guys, malakas sa ahon. At isa pa, yung tubig niya hindi gaano ito mataas pagka nandito sa ahon. Guys, yan yung tumpok natin, puro mga kabundukan. So nasa gitna tayo. Tayo magbundok. So nakasum nga pala yung ating camera. Tanggalin natin power guys para umahon siya ng tuloy-tuloy dito sa kapatagan. Malusot na tayo doon sa ahon na isa. Ito namang isa. So dito guys, ito talagang pinaka delikadong ahon. Ito na. Yan, yung salubungan na to. Kabiyak na yung kalsada rito, iba yung pauwi, iba yung papunta. So ito guys, yung talagang pinaka-uling ahon dito sa Tabong. Ito talaga yung pinaka-mahabang ahon dito. Road number 10 without 049.
dito, yung mga nag-overtake dito, yung mga walang karga. Pero tayo may karga, hindi naman kabigatan, magaan lang. Power natin ulit guys, para lumakas. Dahil matarik tong kalsada na to. Itong gawing kanan guys, bangin ito, bangin. Tayo dito tayo sa may gilid ng bundok. Ayan, nakikita nyo naman yung tinadaanan natin. Sa gawing kanan, bangin. So, tumasa na tumaas to. Kaya medyo bumagal na tayo dito. 35 na lang guys, nakapower pa. So hindi tayo pwedeng magpatay ng aircon dito, napakainit. Kaya tsagayin na lang natin itong gumagapang-gapang. Grabe yung init sa lugar na to. Pero pag nakalabas tayo dito, malamig naman. Yan mo guys, mga bundok. So sana i-accept ni Facebook itong aking upload na video na to kahit mahaba. Hindi ko ito nakuha na ng live guys dahil wala nga signal. So sana ibigay kagad yung GoPro ang inuulugan natin. So bumuha tayong ulugan ng GoPro, tatlong bigay, pero sabi ng kinuhanan natin pangatlong yung muling bayad saka pa niya ibibigay. So bali deposit yung 500. Ngayon mag-uulog pa tayo ng 500. So 1,500 real dito guys yung GoPro. Para pag yung pagkuha natin ng live, makukuha natin ng maayos at hindi makita yung kuha natin. So meron namang camera 360, binibigyan naman tayo ng kaibigan natin na hulugan. So medyo mataas, 3,000 real naman guys, 45,000. So itatabi ko na lang yung ganong kalaking pera, iuwi ko na lang sa bangko para pag uwi meron gagamitin. Natin ulit yung power guys, nasa patag na tayo. So, dito nga pala yung parking. Dito pag-ahon natin dito. So pag-ahon natin dito guys, checkpoint naman. So medyo ginawa na yung pagkarantang ng makina pagka nakarating tayo dito sa pinakatuktok. So ito nga pala guys yung rest area. Pwede rin tayo magpahinga rito pero hindi pwedeng magtagal. Lalabas na lang tayo ng checkpoint kasi malapit na laman lang. Saka medyo delikado itong lugar na to guys, itong parkingan na to. Nakita nyo, napakarami mga bato-batong mga nalalaglag. Hindi tayo pwedeng magpahinga pagka sa ganyan dahil yung mga bato na yan pagka yung umulan, so baka matamaan pa tayo sa mga yan. Ayun o, napakarami o, mga nagkalat sa parking. So ito na guys yung uling butas. Pag nakalabas tayo dito is checkpoint na. So pag mabot tayo dito sa checkpoint, medyo puputulin muna naman natin. So may signal na siguro dun guys. So ito, salubungan pala to. Yan ang pinakauling butas ng pahon na to. Yan ang butas dito guys. Kita nyo naman. So pahon talaga napakatarik. Power natin ulit para hindi sa mahirapan. So napakatarik guys itong butas na to. Pag nakalabas tayo dito, okay na, patag na lahat. So gapang din yung tanker, ayan no. So dito na, dito yung letter Y. Checkpoint na to guys ang abutan natin dito, kaya hindi na tayo pwede overtake dito. Tagayin na lang natin para hindi tayo mahuli. So iharap natin sa kalsada guys, ayan, sinusundan natin tong ano. So walang rest area dito guys, dito paglabas kasi nandun sa unahan yung rest area, pero hindi pwede yung rest area doon.
maraming batong mga nalalaglag. Galing natin power guys. Malapit na lang to guys itong ating ano yun. So kahit pa paano guys, puputulin ko na lang dito yung ating video. So hanggang dito na lang. Ingat-ingat na lang. Antayin nyo na lang i-upload ko mamayang hapon guys. So salamat sa inyong lahat guys.